Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong tungkol sa 244 million pesos na salin ni Lacson. O nagiging mainit itong issue. O kasi ngayon 'di ba, binubukas yung mga salins. Pagbukas ngayon ng mga salins, si Lacson nagbukas naman ng salin niya. Kaya lang kung dati 58 million noong umalis siya sa gobyerno, natapos yata yung kanyang pagiging senador 22. 'Di ba? Kasi tumakbo siyang vice president. Tumakbo siyang vice president. President kasi ang vice niya si Soto. Tumakbo siyang president noong 22. So nung umalis siya sa Senado noon, 58 million. Pagbalik niya ngayon sa Senado, 244 million na. So nagiging issue 'yan. Ngayon, ano bang tama? Ano ba diyan? Sabi ni Lacson ganito, nung wala na siya sa gobyerno, after ng election nung term niya sa Senado 2022, nagnegosyo siya at saka yung dalawa niya yatang partner sa negosyo. Mayroon silang mga transactions na pinasok, maganda naman daw ang kinalabasan, kaya lumuki yung kanyang assets. Kaya umabot yan ng 244 million. Liniclear niya yan ngayon sa salin niya. 244 million. Lumobo ang net worth ni Senator Ping Lacson hanggang nitong June 2025 kung ikukumpara sa halaga ng kanyang mga ari-arian noong 2022 nang umalis siya sa Senado. Noong June 30, 2022, aabot lang sa 58,771,000 ang net worth ni Lacson, pero umaabot na ito ngayon sa 244,940,509. Ayon kay Lacson, pagkatapos kasi ng kanyang termino sa Senado noong 2022, pumasok siya sa isang state at trading business activities. Katunayan, noong 2024, aabot sa 11,834,000 ang kanyang binayarang income tax returns. Handa naman si Lacson na isa publiko ang detalye pa ng kanyang Statement of Assets, Liabilities at Net Worth, kasama na ang kanyang mga ITR para sa taong 2023 hanggang 2024. Yan yung kanyang assets o net worth. Ewan ko kung assets o net worth. Basta may 244 million siyang dineclare sa salin niya. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ngayon, mali ba yun? Wala tayong nakikitang mali doon. Buti nga, dineclare niya eh. Ang importante, kaya niyang ipaliwanag. Bakit lumaki ng ganyan? Kasi kung tinatago niya yan, hindi niya yan kayang ipaliwanag, hindi niya yan i-declare. The fact na dineclare niya yan at kaya niyang ipaliwanag, so wala siyang problema dyan. Ang kailangan lang naman dyan, may paliwanag ka, may ebidensya ka. Pag hiningan ka ng paliwanag, kasi nakalagay naman sa salin eh. Pag submit mo ng salin, nakalagay doon na bukas ka, open ka, na busisiin yung sinubmit mo. Actually, binibigyan mo nga ng power dyan ng ombudsman na tingnan yung mga bank records mo, kung totoo ang sinasabi mo o hindi. Tingnan din ang mga records mo. May mayroon yan dyan, mayroon kang waiver na binibigay doon. Pinipirmahan mo yung salin mo. Mo sa ombudsman na pwede lang tingnan yung mga yung mga nakadeclare mo doon, pwedeng i-verify ng ombudsman. Mayroong ganyan. So dito, dineclare ni Lacson yan, pwede yan tingnan ng ombudsman. Ang importante diyan, kaya niyang patunayan yan. Ang maganda nga, dineclare niya eh. Kaysa sa tinago niya yan. Kung tinago niya yan, di mas kaduda-duda yan, na ibig sabihin, mayroon siyang mga hindi dineclare. Dahil, siguro may illegal siyang ginagawa. Pero the fact na dineclare niya yan, di okay. Kung mayroong magtatanong yan, magbe-verify niyan sa ombudsman, gagawin niya yan. Kaya sa isang banda, ganun din, si Risa Hontiveros, yung salin niya, para yatang ilan ba yung net worth niya doon? 15 million ba yun? 16 million? Nagre-react na naman ng mga DDS, ang mga naninira kay Risa. Mayaman ka pala, 16 million. O ang importante doon, dineclare ni Risa Hontiveros yun na may 16 million siya. Saka hindi naman ganun kahirap yan si Risa Hontiveros.
Ngayon, ang importante doon, kaya niyang ipaliwanag yun. The fact na dinideclare mo yon, hindi mo tinatago, ibig sabihin nun, pag tinanong ka, hiningan ka ng mga ebidensya, supporting documents mo, kaya mo. Yun ang importante doon. Ha? Ang mahirap, kung hindi mo dineclare. Mahirap yon. Pangalawa, dineclare mo, hindi mo kayang ipaliwanag. Yun ang problema. Pero sa case dito ni Ping Lacson, kaya niyang ipaliwanag, sabi niya. Pinaliwanag niya nga na mayroon siyang mga transactions, may mga partner siyang nakatransaksyon sa mga negosyo. So pwede naman niyang i-verify ng ombudsman anong transactions yon. Sino-sino yung nakatransaksyon niya. Nasaan ang mga proof noon ng mga transactions na yon? Magkano ang kinita niya sa mga transactions na yon? Pwede yan. Dineclare niya eh. Doon sa baba, nung nagperma siya ng salin niya, sinabi niya doon na open siya na busisiin ng ombudsman ang kanyang mga records. Ganyan yan. Ha? So, ano yan mga kabunyog, mga kabayan? Ang importante dyan, binubukas niya yung salin niya. Ganon din si Risa Ontiveros. Alam ko si Soto, iwan ko si Soto kung nagbukas na ng salin niya. Samantala, handa rin si Senate President Vicente Soto na isa publiko ang kanyang salin. Ayon sa senador, noong siya pa ang Senate President sa mga nagdaang kongreso, pinayagan niyang akses sa salin base sa pag-aproba ng bawat senador. Ang magiging kaibahan lang anya sa ngayon, tatakpan ng address ng kanilang mga ari-arian. Ang importante, ibukas nila ang mga salins nila. Kung ang nakadeclare man dyan ay 19 million, 20 million, okay yan. Ang importante, honest, binubukas mo. At kapag tinanong ka, binusisi ka kung anong ano diyan, paano mo ano bang mga ano diyan, totoo ba yung mga dineclare mo diyan, gagawin naman yan ng ombudsman. Pwede yang gawin ng ombudsman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.